lang yung naririnig ko. Okay. Oh, ano na tayo? Stretching. Okay, good morning. Good morning. Okay, so babalikan natin yung ating pinag-aralan. Review ulit. Bago tayo tumuloy. Naalala nyo, may pinutol tayo ng dahil naubusan tayo ng oras. Now, still, in relation pa rin ko sa ating pinag-aaralan natin na saving faith. What is saving faith? Faith is the grace of God that men will be able to enter heaven. Kasi ang tao ay hindi karapat-dapat sa langit dahil sa ating mga kasalanan. At kahit ano man gawin natin, sabi ng Bible, di ba, sa Isaiah, kahit yung pinakamabubuting gawa natin, kapag ito ay tetestingin o ilalagay sa sukatan ng pamantayan ng kaluwalhatian ng kabanalan ng Panginoon, walang papasok sa langit. Bakit? Dahil ang pinakamabubuting gawa natin ay pinakamaruming basahan sa harapan ng ating Panginoon. So kung ganun, ibig sabihin, totally walang capacity ang tao na pumasok sa langit because of sin. Ang sabi ng Psalm, sabi ni David, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Sa kasalanan ka na pinaglihi, sa kasalanan ka pa ipinanganak. So kung ikaw ay pinaglihi at nabuo sa kasalanan, anong mabuti o anong malinis meron sa'yo? Diba? So ano ibig sabihin? It is totally by the grace of God that we have saving faith. Totally. Kaya pag tinanong kayo, paano ka maliligtas at bakit ka ligtas? Hindi natin sasabihin sa kanila na kasi nanampalataya ako sa Panginoon Kristo. Ito ay sagot ng mga taong walang ganong kalaliman sa pagkilala sa biyaya ng ating Panginoon. Bagkos, ang dapat natin maging sagot, bakit ka naligtas? Dahil sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Dahil hindi ako karapat-dapat maligtas, pero iniligtas ako ng aking Panginoon. So number 1 yan, saving faith is totally by the grace of God. Walang kontribusyon ng tao sa kanyang kaligtasan. Even yung pagtanggap mo sa Panginoon ay hindi kontribusyon. Dahil sabi ng Bible, kung hindi ka ilalapit ng Ama sa kanyang anak, hindi lalapit ng tao. Wala sa inclination ng tao ang lumapit sa Panginoon. Sabi ng Romans, walang lumalapit sa Diyos, walang humahanap sa Diyos, at kailanman ang tao hindi magpapasakop sa Diyos. Okay? Now, ano yung second thing na pinag-aralan natin? Ano yung object of faith? Paano ka maliligtas? One is the Word of God. Ano sabi ng Bible? Kaya nagkakaroon ng faith because of the hearing of the Word of God. Kailangan lang marinig ng tao, hindi natin kailangan pilitin ng mga tao na maniwala sa Panginoon. Kasi hindi natin trabaho yun. Tandaan nyo, wala sa kapasidad natin o kapangyarihan natin ng mga tao ang mag-convert o magpaniwala sa kapwa nating tao. Wala din sa kapangyarihan natin ang magbago ng kapwa nating tao. It is the Word of the Holy Spirit. Ang conversion, ang convicting, ang pagpapaalala, ang pagtalikod ng tao is totally the Word of the Holy Spirit, which is the third person of the Godhead. Na hindi maunawaan ng mundo ngayon bakit tayo meron tatlong Diyos. Iisa ang Diyos natin, pero may tatlong persona. Paano nangyari yun? Itong isang malaking naguluhan sa utak ng tao na tinatahanan at ginagamit ng demonyo sa atin. Paano mangyayari may tatlong persona yung isang Diyos? Limitado ba ang kapangyarihan ng Panginoon? Tandaan natin, huwag nating sukatin ang pagka-Diyos ng Diyos sa pamantayan o sukatan ng mga tao. Sukatin natin ang pagiging Diyos ng Diyos sa kanyang pagiging Diyos. At tanggapin natin na kailanman hindi natin kayang gagapin o hindi kayang i-contain ng brain natin yung eternity ng ating Panginoon. Kaya kailangan mag-subject tayo sa ating Panginoon para makilala natin siya. That is why we study. Diba? Ilang beses niya nangalimig sa pulpito na to, na kahit na buong buhay mo, aralin mo ang Biblia, hindi ka matatapos. Bakit? Tandaan natin that the Bible was conceived and concepted by the eternity. Diba? Unlimited yung utak ng Diyos, tapos yung limitadong utak ng tao is trying to decipher everything that is in the Bible. We cannot. Kahit kami mga pastor na, may mga bagay kami hindi masagot. Kahit anong aral kami gawin namin. See? Example,
Isa lang kasi sa pamantayan namin, whenever the Bible is silent about one doctrine, we will be silent. Hindi tayo mag-a-assume. Kapag hindi mo nasabasa sa Biblia ang isang tanong at walang sagot sa para sa sayo, huwag mong sagutin. Bakit? All secret belongs to the Lord, God. May mga tanong sa Biblia na hindi natin masagot. Katulad yung mga sinasabi ng di ba? Pipilitin na lang sagutin. Kaya ang tingin nila kay Soriano, sobrang talino eh. Nasaan ang Diyos kung nilikha ang mundo? Sabihin ng iba sa heaven. Hindi ba ginawa ng Diyos ang heaven? So ibig sabihin ang Diyos ay ginawa rin. Kasi may gumawa rin sa kanya. Ibig sabihin, may gumawa rin sa kanya. So ang iisipin natin ngayon, God is outside His creation. Nung ginawa niya, nasa labas siya. Parang gusto nilang palabasin na meron pang Diyos na gumawa sa Diyos. Exactly. Di ba? Kapag ang isang pag-aaral ay nagbibigay ng mas maraming tanong kaysa sagot, hindi yan sa Panginoon. Ako pinasagot ko yan. Nasaan ang Diyos? Sinabi mo sa Biblia. Sinabi hindi. Pero dapat magano? Hindi, assumption. Kaya ako pag nakita ko ang Panginoon, tatanungin ko, Panginoon, umilikha mo ang mundo, nasaan ka ba nun? Kasi why? Tandaan nyo, lahat ng sinulat sa Biblia is not everything. Ang lahat ng sinulat sa Biblia, pag pinag-aralan mo Genesis to Revelation, it's all about what? Salvation. It is about redemption. The Bible was written to redeem men. Kung malaman mo ba kung nasa nakapwesto ang Diyos ng nilikha, maliligtas ka ba? Wala. Diba? Kahit ungkatin mo yun. Hindi siya kailangan sa iyong kaligtasan. Ang kailangan mong malaman, nangako ang Panginoon ng nilikhain niyang tao na ililigtas ko kayo. Hindi pinabayaan ng Panginoon ang tao na mapunta sa kapariwaraan o sa kawalan. Diba? Simula pa lang, sabi ko nga sa'yo, nililigha pa lang ng Panginoon ang tao. Kinokonsepto pa lang ang tao. Inihanda na ng Diyos ang tao para sa kaligtasan. Imagine, everything in this world, di ba napag-usapan na natin nakaraan? Lahat ng bagay sa mundo, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Magkaroon ng langit, ng lupa, ng tubig. Magkaroon ng mga isla, magkaroon ng mga ibon, lahat. God created everything by word. Sinabi lang niya. Kaya nga ang buong mundo, di ba? Hindi mabura ng science. Why? Kasi, binigyan ng title ng Panginoon ng creation. It is universe. One word. One word. One word. God created the universe by simply saying. Pero nakita niyo nung nilikha ng Diyos ang tao, kinailangan ng Diyos na kumuha ng lupa, lilukin ito sa ayon sa kanyang wangis, at saka ito hiningahan at naging buhay na kaluluwa. Imagine, sa creation pa lang, binigyan ng Diyos ang tao ng dalawang kalalagayan, dalawang state. One, yung katawang lupa ay kamag-anak ng lupa. So tayo ay miyembro o residente ng lupa. We are residents and kings of earth. Pero meron pa isang binigay sa atin, yung hininga ng Diyos na naging kaluluwang buhay. Ano kalalagayan nito? This is the residence of heaven. Kaya nung nililikha pa lang ng Diyos ang tao, ililigtas niya na ang tao, pinlano niya ng kaligtasan, binigyan niya ng dalawang kalalagayan, ang tao, residente ng lupa at residente ng langit. Kaya nga sabi ng Bible, kapag ikaw namatay, ang katawan mo ibabalik saan? Sa lupa. At ang iyong kaluluwa saan? Lang. So, ibig sabihin, nagkaroon ng plano ng Panginoon ay iligtas talaga yung tao. Dahil na dalawang state naman. Oo. Ibig sabihin, umpisa pa lang. Tandaan nyo ang mga anghel, iisa lang ang kalalagayan. Kaya nga si Lucifer, nung nagkasala siya, walang hain ng kaligtasan para sa kanya. Kasi walang maililigtas sa kanya. Kasi when God created the angel, they were created exactly kung ano ang dapat nilang gawin. Ibig sabihin, Pastor, may Lucifer was still considered Contemporary na si Lucifer. Kaya nga ang mga anghel napakabigat ng kanilang kalalagayan kasi hindi sila pwedeng magkamali. Because they are not created na magkamali. They were created for the glory of God. Are they still bound to sin? Ha? Yung mga angel is still bound to sin. Pwede pa rin, pwede talaga magkasal. Actually, ang isa pwede nating i-assume, all we can do is assume. Although sinabi ko na huwag tayo mag-assume.
we can assume na may free will din ang mga angels. Tandaan natin, angels are not slaves. They are servants. Sure. Mga tagapaglingkod sila. So, gusto ng Diyos yung naglilingkod sa Kanya ay mayroong kapasidad na maglingkod ayon sa Kanyang kagustuhan. At naluhari. May mga electric. Sila Michael. Actually, it is all plan. Kasi for knowledge of God eh. Alam ba ng Diyos na magkakasala si Satanas nung ginawa siya? Tandaan nyo, he was created the best. Kumbaga siya ang pinaka. And he was given a third power. Kumbaga may kapangyarihan si Satanas. So ano ibig sabihin? From the very beginning, yung foreknowledge of God, alam niyo mangyayari yan. But he submitted it. Why? For His glory. Ngayon, hindi natin alam kung bakit, kung saan naluluwalhati ang Panginoon. Pero tandaan natin na because of sin, na magnify ang glory at ang holiness ng ating Panginoon. Kasi, wala kang definition kung wala kang pagbabasihan. Maganda siya. Ano basihan mo? Si Miss sabi. Diba? The benchmark. So, kailangan merong ano, diba? Ngayon, parang malusutan nyo, nagsabi ng iba na matatalino, beauty is in the eye of the beholder. Diba? Kaya may lusot. Kaya pag yung asawa mo na-compare sa iba, sasabihin mo, beauty is in the eyes of the beholder. Pinakamaganda ka sa akin, wala nang gaganda pa sa'yo. Hindi ka popogi kung walang pake. Oo. Ang ano nun, ang layunin nun ay para maging buo ang pamilya. Yun, oo. Baka kasi kung nagsabi ka ng ano, di ba? Outside ko lang buka. Ayun yung beauty in the eyes of the beholder. Marami pa rin. Sabi niya. I-appreciate ko lang ang beauty. May lusot din doon. I am an artist and I appreciate God's creation. Kaya lahat ng beauty na a-appreciate ko. Amen. Okay, sabalik tayo. So ito din yung sagot sa tanong nito. Sa Ecclesiastes kasi, at saka sa Isaiah, meron doon in-state, that is the two chapters that contains the name of Satan. Pero, pag tinignan nyo, pinag-aralan nyo kasi yung state doon, yung pinag-aralan doon, it speaks of the king. Diba? Na pinabagsak ng Panginoon na sinabi, nasa ng yabang mo ngayon. Diba? So ano ibig sabihin? Yung kwento na yon, which is very vague, hindi siya masyadong detailed eh. Bakit ba nag-ano si Satan? Para saan nangyari? Ang lagi na lang inaano ng mga preachers. Ano yun? Nag-ambisyon. Gusto maging Diyos din. Diba? Laging doon eh, pero hindi nila mapinpoint. Kahit naman kami, hindi ko mapipinpoint. Pag tinanong mo sa akin, paano nagkasalo si Satan? Remember, Satan was created holy. At nasaan siya posisyon? Nasa langit siya, which is a holy place. So saan manggagaling ang kasalanan? Sabi nyo sa inyo totoo, sabi nyo ko bobo ko, wala ako sa kalan. Nasa langit ka na, nagkasala ka pa, no? Yun na nga eh. Yun. Diba? God created them perfect. So ibig sabihin, hindi sila maghahangad ng anumang bagay kasi at tingin nila sa sarili na they were created perfect and the image of their God. And in the glory of their God. At ang trabaho nila, specificated. Kumbaga, yung trabaho nila bilang anghel, naka-ano na yan, naka-plansya na yan, tawag dito, naka-plan na yan. Naka-blueprint. Diba? Sino yung mga sundalo? Pero tignan nyo to. Alam ba ng Diyos na magkakaroon ng gera sa langit? Bakit siya nagtalaga ng mga sundalo ng anghel? Alam niya. Diba? Oh. In the very beginning, naglagay ang Panginoon ng position sa mga diba? May cherubs, may ano pa ba ito iba? Seraphim, diba? Mga archangel. Meron silang mga meron silang mga designation and position. Bakit ka maglalagay ng mga soldier angels kung hindi alam mong wala namang lalaban sa iyo? So ibig sabihin, pinosisyon na ng Panginoon ang lahat ng mga bagay during that time. And God knows. Diba? Ngayon, kung papaano, kung saan ang galing, kasi ako hindi mo ako makakonvince that God created sin. Kasi it is against His nature. Free will ba ang angel? Tingin ko meron. Doon nga nagsimula yung sin eh, yung free will kasi Sabi ni Satan, I will free go, will. Diba? Actually, si Satan, nag-umpisa yung niya, nung tinrate ang tao. Tapos nakita na ni Satan ang kagandahan ng creation. At ang sabi niya, gusto niya yung karapat-dapat na bakit? Kasi he was created the best. Kaya kung minsan yung pagiging the best, gano'n, ililid ka rin sa pagkakasala eh. Diba? Okay, so ano ibig sabihin? Balik tayo.
So, ang isang point of object of salvation of saving faith is the Word of God, the Bible. Now, bibigyan ko na kayo ng alarm. Hindi lahat ng Bible ay tama. Merong mga translations na lumalabas ngayon. Tandaan nyo, sabi nga narinig ko to sa Samsung eh. Sabi nila, ano daw yung best na pwede mong gawin para mapabagsak mo ang isang magandang produkto? Gumawa ka ng peke, replicate. Diba? Ang Samsung, gusto mong bumagsak ang sale ng Samsung, ano ginawa nila? Diba gumawa sila ng tawag nila doon, Class A. Ano ba tawag nila doon sa yung mga bag, ano ngayon? Ano to? Exact copy to. Diba? Naglabas ang China. Samsung din. Pero yung tunay na Samsung, ano ba, mabibilan mo ng 24,000, yung kanila mabibili mo 2K. Diba? Eh, pareho din naman nakakatawag, nakaka-internet, o dito na ako. Pero, along the way, habang ginagamit mo siya, makikita mo yung kanyang quality, kakaibahan. Diba? Ito, 20 years na, buo pa, yung sa'yo, 2 years lang. Kailangan mo ng kwalidad, diba? Yung charging mo, ay na mag-charge. Tapos mga software, diba, nagkukorrupt. So nakikita mo na. Ang problema nun kasi, bago mo malaman yung quality sila, nabibigyan. Ganun din ang Biblia. Bago mo malaman, kaya nga one time, di ba nagbigay ako ng verse dito, pinahanap ko sa iba't ibang version. Di ba sa iba wala? 1 Thessalonians 1:1. Ano ibig sabihin? May mga Bible na tinatanggal nila yung deity of Christ. Yung pagkaka-Diyos ni Kristo, tinatanggal nila sa Bible. Kasi gusto nilang palabasin na si Kristo ay pangkaraniwang tao. Tandaan nyo, si Kristo ay hindi ipinanganak sa mundo, kundi pumasok sa mundo. He entered His own creation. Ano ang sabi ng Hebrews? Everything was created o dyan. Everything was created by Him. And kung wala siya, nothing was made. That was made. So, Jesus Christ, ay hindi naging Jesus Christ nung naging tao siya. Jesus Christ existed with the Father from eternity. Nung pinaplano pa lang, nung sinabi ng Panginoon, let us make man in our image. Jesus Christ is present. Ang sinasabi ng iba, ang kinakausap ng Diyos dyan ay mga anghel. May creative power ba ng anghel? Kaya bang lumikha ng mga anghel? No. Kaya hindi pwedeng sabihin ng Diyos, gumawa tayo. Ano yung sabi pa, God the Mother daw. Yung ito lang kung ano-ano. God the Korean Mother. yata yun. Meron din naniniwala kasi na ang Diyos ay babae. Kaya nga tawag nila sa Earth, Mother Earth. Yun yung concept na yun. Kaya daw parang non-gender ang Diyos. Pero tandaan natin, sa creation, makikita mo kung paano ginawa. First, God created man. Lalaki ang unang kinlikha ng Panginoon. Second, all the angels, pag nagbibigay ng message ng Diyos, di ba? They were all male. So ano ibig sabihin? Nung ang Panginoon sa Kristo na nalangin, ang sabi niya, Our Mother in Heaven, Hindi, Father. Our Father. So ano ibig sabihin? Jesus declares that God is in male nature. Tandaan natin that women are created galing saan? Sa tadyang ng lalaki. So women is part of men. Kaya nga di ba, may mga salita, yung mga lover boys, you completed. Diba? Pag nakita kita, kompleto na. Ikaw yung nawawalan tadyang ko. Di ba? Kaya, tapos naging asawa na, tadyang na kita. Tatadyakan na. Di ba? Alam mo yung transition na bago eh. So ano ibig sabihin? Ang pangalawang, ang una natin, saving faith, is the grace of God. Biyaya yan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi tayo karapat-dapat, dahil ginawa tayo karapat-dapat sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Kristo. Tandaan nyo, without the cross, there is no salvation. Amen. Ngayon, tignan nyo, di ba, sinisira nila yung cross. Sinasabi ng mga Muslim na hindi ito pinako si Kristo. Kaya nga yung crucifixion daw ay crucifixion. Di ba, F-I-X, ginaging F-I-C. It's a fiction. Dahil hindi daw talaga namatay si Kristo, hindi na pa ako si Kristo. Sabi nila, si Kristo daw nung hinuli, dahil si Judas ang nagturo at disipulo ni Kristo, hindi daw tinuro ni Judas yung Kristo talaga. Iba daw yung tinuro niya. Kaya napako sa krus,
na namatay ay hindi doon si Kristo. Kaya nagtago doon si Kristo. Nung nilibing na, ginawa nila, dinamang nila katawan, tapos lumabas si Kristo at nagpangalalang buhay siya. Diba? Pero tandaan nyo, when it comes to history, hindi mo pwedeng disregard ang tinatawag nila na witness account. Maraming nagpatotoo, maraming nakakita. Kahit yung ascension ng Panginoon, and he was seen by 500, diba? And he went to heaven. Maraming nakakita. Kaya pinasulat ang Biblia to testify. Meron tayong documentary evidence at meron tayong testimonial evidence sa mga nakakita. And through history, tandaan nyo, itinetest nila yung kanilang mga findings sa biblical account ng history. Di ba? May nakita sila mga artifacts. I-relate nila sa Egypt. Ngayon, titignan nila ang Bible. Paano nagkakaroon ng Hebrew dito sa Egypt? Because Hebrew was slave doon sa Egypt. Totoo ba ang nahati? Ang dagat, at may namatay. Di ba sinisid nila yung dagat ngayon? Tinignan nila? At nakita nila doon sa ilalim ng dagat, merong diretsyo ng mga karwahin, mga patay, mga buton. Mga gulong, oh. Mga gulong. Mga gulong, mga Mga artifacts, shield. Espada. Di ba? But, The Bible's authenticity. Ano sabi ng evolution? Men came from men. Ano ibig sabihin? Kung galing ka sa unggoy, unggoy ang utak mo. Unggoy. Tapos unti-unting natuto. Pero the Bible, ang sabi ng Bible, God created men in His own image. Hindi ba hanggang ngayon pinag-aaralan nila paano nagawa ang pyramid? hindi kaya yung 800 tons ang isang bato. Pastor, hindi kaya yung nag-iisip nun na galing sila sa unggoy, doon talaga sila galing. Kasi yun na iniisip nila eh. Alam mo, para sa ako rin nung nag-aaral pa ng bagong estudyante pa ako, elementary ako, nag-education ko dyan. Kasi tinuturo nila yung evolution, di ba? Sabi, ang ano nila, unggoy. So, sir, okay lang po pala, tawagin namin kayo, sir, unggoy. Oo. Kasi sa labas, pag lumalabas siya, sir, unggoy! Galing tagal yung teacher ko. Galing tayo sa Diyos, ako nun po. Kasi nung elementary pa ako, 13 years old ako, nagpa-Bible study na ako. So, ano ibig sabihin ito? Ang mundo ngayon, they try to corrupt yung authenticity ng Bible. Napansin niyo ba, wala namang ibang libro. Ang Quran, hindi naman tinitira. Di ba? Yung Bible ng Mormon, hindi naman tinitira. Yung Bible ng Saksi ni Jehovah, actually merong sariling Bible ng Watchtower. Meron sila sarili. So ano ibig sabihin? Ang dami-daming Biblia na ano. Pero tandaan nyo, ang 1611, King James Version lang, ang lagi nila sinusunod. Ang sabi ko nga sa kanila, kahit sino nakakausap ko, nakaka-debate ko when it comes to the authenticity of the King James Version, magpakita ka sa akin ng Biblia na nabasa ng dugo, papaniwalaan ko yung Biblia mo. Only the 1611 version nung tin-translate ang marami napuputan ng ulo, pinatay ng mga kababaihan, rape, para lang i-denounce nila. Ang dami lumabas sa Biblia, pero they were all created na parang freelance na. Ang NIV, alam niyo ba ang NIV nung kinranslate, pero mga lesbian at saka mga na kasama sa translator? Kaya yan yung ginagamit ng mga LGBTQ mo yun eh. Sa reference. NIV, New American Standard. So kailangan natin matutunan kung anong Biblia ang gagamitin natin. Kasi doon nakasalalay ang pagiging tama ng ating pananampalataya at ang tama ng lalakaran. Kasi kung iba-iba tayo ng Bible na gagamitin dito, one of these days magtatalo-talo tayo. Bakit? Katulad yung sinabi nung pinag-aralan natin, pinabasa ko nung ano, di ba? We are not slaves. Pero ang nakalagay kasing dulo, doon sa Bible, was translated slave. Pero dinisregard nila yung ibang translation, which can also be translated as servant. Tayo, hindi tayo ginawang bilanggo ng ating Panginoon sa Kristo dahil sumampalataya tayo, ginawa tayong lingkod. Pag lingkod ka, may karapatan kang tumanggi. May karapatan kang mag-isip. May karapatan kang sumunod. Diba? Ang slave wala. Pag ikaw ay isang slave, kung ito sa'yo kahit ang gawin mo, kahit sabi magpakamatay ka. Kasi bakit? Slave ka eh. Binili ka na eh. Wala kang karapatan. Pero when we were purchased by the blood of Christ, tandaan nyo hindi tayo binili. Tinubos tayo ni Kristo. Ibig sabihin, once we are His. Ibig sabihin yung binili, slave yun. O yung binili, slave yun. Kaya di ba sabi nakasangla ang tao sa kasalanan. At dahil nakasangla ka, wala kang karapatang tumanggi dahil nakasangla ka. Ito ang masakit na katotohanan. Kahit sa kultura natin ngayon, di ba may mga magulang pinababayad ang anak?
Tapos yung anak, ano gagawin niya? Gagawin niya lahat ng sasabihin ng nakabili sa kanya. Dahil pinabayad niya ang magulang niya eh. You see? Yan ang pagkakaiba. Pero meron tayo, nag-apply ka ng trabaho, di ba? Tama? Hindi mo nagustuhan yung policy ng kumpanya, pwede ka umalis. Wala pipigil sa'yo, kahit yung kumpanya mismo. Kasi bakit? Kasi may karapatan ka. Hindi ka bilanggo, hindi ka slave. Diba? Meron kang rights. Sa atin, iniretain ng Panginoon yung rights na yon. Pero not the right to sin, but the right to holiness. Be ye holy for I am holy. Remember, bakit sinasabi ng Lord na be ye holy for I am holy? Bakit kailangan natin siyang gayahin? Remember, we are created exactly in the image of God. So dapat ang tao nagre-reflect, inire-reflect niya yung image of God sa kanya at hindi ang image ng demonyo. Devil never created human being. Pero bakit ang mga tao, nire-reflect nilang itsura ay mukha ng demonyo, hindi ang mukha ng Diyos. See? So ang pangalawa nating element is the Lord Jesus Christ. Without the Lord Jesus Christ, there is no remission of sin, there is no redemption, there is no salvation, there is no heaven. Exactly. Simple. Walang Kristo, walang langit. So yun yung pangalawang element. Pangatlo, pinag-aralan natin yung heaven. Kasi, napansin nyo, maraming na-open kapag kasi, actually may mga Kristiyano na nga eh, mga nagtuturo na-open eh. Kailangan ituro natin kung anong meron ng langit. Sasabihin nila, basta ang Diyos nandun na, yun ang langit. Ayun, alam niyo, scapegoat. Diba? Basta nandun ang Panginoon, yun na ang langit. Kung nasa impyerno ng Panginoon, yun ang langit. See? Tandaan natin, totoo naman. Where God is, there is heaven. Without God, there is no heaven. Pero, hindi naman tayo pinagbawalan at ni-restrict na aralin natin. Remember, when the Lord Jesus Christ came into heaven, came into earth, He promised heaven. Alam nga namang mangako ka ng isang bagay na hindi mo i-detail. Yung mga pinamanahan dito, di ba? Pag tinignan nyo yung dokumento ng binigyan kayo ng lupa. Anong una nyo titignan pag binigyan kayo ng dokumento ng lupa? Laki. Laki nung lupa. Sukat. Laki. Titignan mo kagad, ilang hektarya ba to? Di ba? Si Pastor Joey, makaka-relate dyan. Nabigla din yan. Nakato. Malaki pala. Oh. Ano ba? Anong kailangan pang malaman? Title. Title. Ano doon sa title ang kailangan mo makita? Location. Location, yung seal, Lahat. pangalan. Declaration. Alam niyo, isa sa pinakamahalagang titignan niyo sa titulo, lalo na pag bibili kayo ng lupa, yung likuran. Kasi yung mga stamps, mga title, makapakita mo na yan eh. Kailangan niyo tingnan yung likod. Yung annotation. Kasi baka mamaya, pinamamana sa'yo, nakasangla. Makasangla. O kaya yung pinamamana ko na sa'yo, nabenta na. Nilalagyan natin ng annotation sa likod ng dokumento. Ngayon pag nakita mo, wow! Nakasangla pala to, kanino? Diba? So yung annotation. Annotation simply means details of the document. Kumbaga, yun yung nag-govern doon sa dokumento. Binigyan kita ng titulo, it doesn't mean na sa'yo na yan. Kailangan tingnan mo yung nasa likod. Kasi baka merong annotation, meron doon mga anong tawag dito? Panuntunan kung paano makakasayo. Hindi ko mo binigay sa'yo na. Kailangan tingnan mo yung nasa likod, ano ba yung mga last will and testament ng taong nagbibigay sa'yo. Kasama yon. So tayo, nung binigyan tayo ng kaligtasan at tinubos tayo, merong annotation. Kaya nga faith eh. Ang sabi ni Paul sa Hebrews 11, ang sabi niya, faith is the substance of things, hope for, and the evidence of things not seen. So ano ibig sabihin? Yung things not seen is our goal. Heaven. Pero ang sabi doon, substance. Ano yung substance ng faith? Kailangan tingnan mo ngayon, ano ba ang inclusion ng faith? Ang sabi ng Panginoon, be ye holy for I am holy. So isa sa inclusion ng faith, para mapunta pala ako sa langit, is to walk in the walk of the Lord Jesus Christ. Maging banal. Ano pa yung sabi sa annotation? Di ba? Yung 10 Commandments, di ba ginawang 2 utos na lang? Ano sabi sa 2 utos na yun? Ano yung 10 Commandments? Sabi lahat ng batas at ng mga prophets nandito na sa loob ng 2 utos. Love God. Love God with all your heart and with all your might. Ano yung pangalawa? Love thy neighbor. Love thy neighbor as thyself. In this, all the prophets and the commandments. Kaya sinasabi ng iba, di ba? Na sundin natin ang 10 utos para magkalkas tayo. Hindi mo magagawa, hindi mo kaya. Pero tignan mo din sa dalawang ginawa ng Panginoon sa Kristo, 2 utos ng New Testament.
Kasi bakit? Ang Old Testament, meron siya sariling inclusion. May kontrata yung covenant nila para maligtas kayo, sundin nyo to. Diba? Pero nang pagdating sa New Testament, the covenant of the blood of the Lord Jesus Christ, sorry, nakubulol ako. Sa covenant of the blood of the Lord Jesus Christ, meron ding inclusion. May parameters. Ito naman ang utos ko. Ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, ibigin mo ang kapwa mo. Ang gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pag inibig mo, kung ang kapwa mo, ibigin mo ng gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo, anong masama ang gusto mong gawin sa kapwa mo? Wala, napasok na lahat yung 10 dun. Diba? Ganun ka ang ating Panginoon. Yung 10 Commandments, tandaan nyo, ang 10 Commandments ay ibinigay hindi para maligtas ang tao. Para idiin ang tao sa kanyang kasalanan. Di ba yung mayaman na lumapit sa Panginoon? Panginoon, paano ba ako makakapasok sa langit? Panginoon, paano ba ako maliligtas? Ang sabi ng Panginoon, sundin mo ang 10 utos. Sabi ng lalaki, binata, yabang, nagawa ko na po yan simula pa nung aking pagkabata. Ang sabi ng Panginoon, o sige, ito na. Uwi ka, benta mo lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo sa mahihirap. Ang ginawa ng binata, laglag ang balikan. Hirap yun. Diba? Talikod siya. Why? Alam niya kung gaano siya kayaman at kung gaano kalaki ang ibibigay yung pamahagi niya. Pero why did the Lord test yung tao na yon? Kasi alam ng Panginoon na hindi niya talaga nasunod ang 10 Commandments. Ano yung tinatry pagpapahanga ng Panginoon doon? Yung tao na to is may envy. Hindi na kayang bitawan yung meron siya. Hindi na kayang tignan ng mga tao kapantay niya. Diba? Kung may 1 million ka, may 1 million ako. Ayaw na ng ganun. Kailangan mas mataas kung mayaman siya. See? So, na-violate niya ang 10 Commandments. Okay? Tandaan nyo. Now, pinag-aralan natin last week. Asian details about heaven. Ano ba ang heaven? Ang heaven ba isang konsepto lang sa isip na binibigay natin para sa mga bata, di ba? Uy, ikaw, pag ano makakita ka ng mumu. Diba? Mga ganon. Pero tandaan natin, sabi ni Apostle Paul, at ni John, diba? In the body or out of the body, I do not know. Hindi ko alam. Kasi nung pumasok siya sa langit at ipinakita sa kanya ng Panginoon kung anong langit. Kaya hindi niya alam daw bakit. Meaning to say, when they entered heaven, they are in their physical bodies. Pero, isininang sila ng Panginoon. Kasi walang makasalanan na makakapasok sa langit. Si John, nakarating dun. Pinakita ng Panginoon, pina-preview, ito ang langit. For the purpose of what? Sa atin. Kasi darating ang panahon, sabi nga ng Bible, knowledge will increase and men will require details. Pag tumatalino ang tao, di ba yung mga bata noon, bigyan kita lollipop, okay na. Pero yung mga bata ngayon, di ba, pag binigyan mo ng lollipop, may sugar to. Paano ginawa to? See? Ganun yung mga bata ngayon, right? Right at their early age. Diba? Ganun na sila ano sa isip. Kasi sabi ng Bible, knowledge will increase. Pero tandaan nyo, when knowledge increases, ang Diyos hindi natutuwa. Kasi bakit? Men's tendency is to go against doon sa kanyang Panginoon. Di ba ang Tower of Babel? Sineperate ng Panginoon. Bakit? Kasi yung nagkakaisang tao, yung nagkakaisang isip ng Diyos, iniisip nila na kaya nilang abutin ng langit. Pero hindi mangyayari. Kaya ang ginawa ng Panginoon? Sineperate niya yung mga tao. Nagkaroon ng iba-ibang languages, yung mga magkakasalita, yung mga nagkakaintindihan, nagsama-sama, and they form a community. Hanggang sa dumating ang panahon, di ba, nag-envy, nagkaroon ng mga tao, nagkaroon sila ng gustuhan na maging isang kingdom, nagkahiwa-hiwala sila, at ang ginagawa ng mga tao, nagpapatayan sila para makuha yung property ng iba, na kung titignan mo yung lupa doon at yung lupa dito, pareho naman, di ba? Yung kingdom nila, kaharian nila, baka mas maganda lang ang gawa kasi hindi kayo marunong gumawa, pero gusto mong masako. Pero hanggang sa naging ambitious sa mga tao because of knowledge, they devise, imbis na mag-create at i-balance ang mundo, gumawa ang tao ng self-destruction mechanism. Diba? Atomic bomb. Diba? Nung naging magaling ang tao sa science, sa math, pero titignan nyo, yung mga natutunan natin ngayon,
actually natutunan ng mga sinaunang tao. Alam na nila. Remember, Adam was created in the image of God and with perfect intellect. Isipin mo lahat ng hayop pinangalanan niya. Oh, diba? Eh ngayon nga, makakita ka ng tatlong species ng ibon, hindi mo na alam kung ano ibon to. Yung mga aso na lang ngayon, di ba? Mahilig kayo sila sa yung mga mahilig sa pets. Di ba? Pusa. Meron pa rin yung Iba-ibang klase, oh. Meron pang, yung kulay brown? Siamese. Pero pag tinignan mo, pusa. Pusa lang. Diba? Kumbaga, ang mga tao, i-display nila yun. So, ang supposed to be kasi, nung binigay ng Panginoon ang mundo sa tao, God meant for men to supervise and to improve kung ano man yung nilikha ng Panginoon for the better. Pero ang ginagawa ng mga tao ngayon ay kabaliktaran because men fell into sin. Nung nakorap ang tao, pati yung kanyang will, pati yung kanyang ay nakorap na rin. So imbes na ang kanyang pagyamanin, di ba? Pansinin niyo tayo, magtatanim tayo sa isang bakuran natin. Mga mais, mga palay, mga bunga, papaya, di ba? Walang makikialam sa'yo. Pag may bunga na, di ba? Para may mga kontribusyon. Uy, may ako ng pag hindi mo nabigyan, di ba galit? Babatuhin yung bahay mo, babatuhin yung mga prutas mo, di ba? Pero kung tutusin, na nag-uumpisa ka, naghihirap ka, wala naman nagko-contribute sa'yo. Wala naman tumutulong. Yan ang kausap, iniisip ng tao. Imbis na isip niya, ay magtatanan na lang din ako ng ganyan. Di ba? Kumbaga, ang utang ng tao palagi sa kasiraan. Di ba? Pansinin nyo, kahit tayo maglokohan. Sabay kayo nagtayo ng bahay. Nag-abroad yung kapitbahay mo. Tapos tumataas yung godfather niya. Tumataas yung bahay niya. Di ba? Nung una, natutuwa ka, di ba? Uy, ang ano naman, ito, ganyan. Habang lumataas yung bahay niya, di ba? Naiinis ka na. Yung simento nyo, mapagsak dito. Diba? Pwede mo naman sabihan, ako baka po pwede lagay niya ng salo yung kasi kami. Kasi bakit? Nagkakaroon ka na ng bitterness na hindi mo pa napapansin. Tapos sumunod na araw, may nagparada na ng sasakyan sa harapan mo. Eh, medyo yung unahan, nakapasok na sa linya mo, yung katawan nasa kanila. Pero asar na asar ka na, di ba? Hanggang dito lang yan dapat eh. Yung ilaw mo nung alampas. Ilaw. Hindi mo napapansin, nagkakaroon ka na ng which is not supposed to be. Dapat masiyahan ka eh. Di ba? Kasabay kayo eh. Nakita mo yung pag-unlad niya, dapat masiyahan ka, ganito, ganyan. Tapos masiyahan din siya sa'yo. I-share niya yung blessing. Pero ang problema, wala na sa tao ngayon. Dapat maging inspirasyon mo siya eh. Gayahin mo pa eh. Tapos sabi mo, anak, kita mo siya, kapareho lang natin dati yan. Oo. Nagsumi ka. Supposed to be, dapat gawin mo ganun eh. Tama, di ba? Inspirasyon mo siya. Pero nangyayari, bitterness grows, di ba, larger in your heart. Unti-unti, hindi mo napapansin yon. Tapos pag nag-away kayo, ang feeling mo pa, tama ka. Right? So sa heaven, pagpasok natin sa heaven, pag-aralan natin ng nakaraan, mawawala na lahat yan. We will be in our perfect state. Tandaan natin, si Adan ginawa ng Panginoon, kanya ang garden, buong garden. Pero nalungkot si Adan. Kaya nilagyan siya, ginawa siya na babae. At ang babae at lalaki nalungkot din. Kaya gumawa sila ng maraming babae at lalaki pa uli. Supposed to be, yun ang di ba? To propagate the world. Pero ano nangyayari ngayon? United Nations, kahit may makakita, di ba ano ang target nila? Population? Reduction. Ano yung ibig sabihin ng population reduction? Kaya yung mga virus, mga ano na lumalabas na yan, hindi natin alam. Hindi ko sasabihin kasi hindi ko na naman alam kung talagang sinadya nila. Pero tandaan nyo, ang sumisira sa mga tao, kawagagawa ng mga tao. Yung planong population reduction, dahil sumusobra na raw ang tao sa mundo at hindi na kumakasya yung kanyang natural resources, kaya kailangan mabawasan. Pag sinabing reduction, hindi mo i-reduce yung isang bagay na wala pa. So ano ibig sabihin? Magbabawas ka doon sa meron na. Ngayon, ilang bilyon na mga tao. Pero pag tinignan mo ang aerial shot, ang dami pang gubat sa mundo. Na hindi pa na-explore ng tao. Tapos sasabihin nila, kulang?
kailangan bawasan ng mga tao. Ang Pilipinas na lang, di ba? Pansinin mo, kung ano yung tinitira ng mga tao, yun ang tinatarget ng gobyerno. Sa Tanay, tiraan ng mga ITAS, ilang siglo na sila doon. Ngayon kailangan gibain, gagawin dam. Dam. Di ba? Yung sa Bulacan, yung sa Davao, yung sa ano, di ba? Napansin nyo, kung ano yung settlement ng mga tao, yun ang tinatarget. Pero kung titignan mo, pupunta ka pa sa gitna ng kagubatan, maraming lugar ang walang ano. Ang gagawin ng gobyerno, babakuran. Ito, preserve. Para sa biodiversity. Hindi pwedeng ano dito, sa dagat, hindi pwedeng mangisda dito. Para dito makapagkano yung mga ano. Pagdating sa gubat, di ba, bawal kang mamaril ng ibon, bawal kang mamuhuli ng bayawak, ng ahas. Kukulungan nila, bawal mo rin tayuan ng bahay. So, they limit. Pero ang nangyayari, ang tao nagkakaroon ng envy. Kasi bakit? Yung nakikita niyang wala sa kanya, sa kaibigan niya, o sa kapitbahay niya, sa ano niya, gusto niya rin magkaroon. You see? Now, sa pinag-aralan natin nakaraan, what is heaven? Heaven is a perfect place. Ano pa? So, heaven is a perfect place. Pag sinabing perfect, pinag-aralan natin, sa Revelation 22 ang reference natin, 1 to 5. Revelation 22 verse 1 to 5, yan ang reference natin dito. Sa verse 1 and 2, sabi dito, a place of perfect satisfaction. So ano ibig sabihin ng satisfaction? Ito yung bagay na rejuvenate sa sarili mo, to satisfy. Diba? Ito yung feelings mo, yung internal needs and wants mo na nagkakos ng stress sa buhay mo. Pag nakita mo to, it satisfies. Kung ano man ang kakulangan sa pagkatao mo, napupunuan. Sabi sa 22 verse 1 and 2, meron daw doon pure river of water of life, at sa gilid noon ay merong tree of life which produces 12 fruits. So sa langit, hindi isa-isang buo ng puno. Sa isang puno, may 12. labing. Ibig sabihin, everything that you desire. Gusto ko kumain ng mangga. Punta ka sa isang puno, hindi ka aalis doon. Nandun na lahat. Nandun din. Di ba? Pero may mas malalim pa to na pag-aralan sa gusto. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo, it is pure satisfaction. Ibig sabihin, sa langit po, hindi ka kakain dahil nagugutom ka. Hindi ka kakain kasi kailangan mo i-supplement yung nutrients na kailangan ng katawan mo. Baka kulangan ako sa iron, baka kailangan ko ng potassium, baka no. Kasi ang katawan mo doon is a perfect body. It is a glorified body. So ibig sabihin, wala nang sakit, wala nang anumang pangangailangan, hindi ka na magugutom. Wala nang pagod. Wala nang lungkot. And so pagdating doon, yung pagkain is for satisfaction. Kasi gusto mo lang ma-satisfy. Kung nasa lupa ako, hindi ako nakakain ito. Diba? So ano ibig sabihin? It is a pure satisfaction sa 22 verse 1 and 2. So verse 22 din, sa verse 2 makikita niyo rin a place of perfect provision. When God created men, tandaan niyo, nung ginawa ang tao, bago ginawa ang tao, pinrovide na lahat ng bagay. Bago nilagay ng Diyos ang tao sa garden, kompleto na ang garden. So ano ibig sabihin? When we go to heaven, babalik tayo dun sa state na ganun. Na ang everything was provided by God. Papakainin ka ng Diyos. Bubuhayin ka ng Diyos. Isusustain ka ng Diyos. Poprotektahan ka ng Diyos. Kasi ibabalik ka ng Diyos doon sa yung original state ng tao with God created man in His perfect image. At yung bounty na ibinigay kay Eva at Adan, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Tandaan nyo, ang Garden of Eden hindi iniwan sa lupa. Kinuha ng Diyos yan. Kasi it is supposed to be for men. Perfect yun eh. Perfect yun. Now, number 3, a place of perfect sinlessness. So, ibig sabihin, pagdating sa langit, sa verse 3, wala nang kasalanan. Ang tao undefiled. Ibig sabihin, lalakad tayong banal. Hindi ka nalalakad nang tumitingin ka sa likod mo na baka mayroong mga backbiter dyan,
na kaibigan mo pag nakaharap, di ba? Pagkalikod mo, kinakatay ka pala, di ba? Pagdating sa langit, wala kang aalalahanin. Hindi ka matatakot lumakad sa kalsada bayan may sumaksak sa iyo. Imagine kung nabubuhay ka na habang palang tapos may sasaksak sa iyo. Diba? Sa tuwing makikita ka, sasaksakin ka din. Ang bira. Hindi ka namamatay pero sasaktan ka. Pero tandaan niyo, pagdating sa langit, wala nang kasalanan. So no one will envy you. Walang mau-offend sa iyo. Walang maiinggit, ano? Walang maiinggit. Sinlessness. Diba? Hindi mo kailangan bantayan ang anak mo kung kikita kayo doon. Because it's a sinless world. Number 4, sa verse 22, verse 3, a place of perfect government. Ang magiging presidente at king is none other than God. The creator, the engineer of the universe, and the foundation of society. Nilikha niya ang tao, perfectly alam niya kung anong gagawin dapat ng tao. At siya ang mag-govern. So sa langit, wala nang rally. Diba? No one will go against the government. Alam niyo ba kung bakit marami nagra-rally? Kasi marami nagkukulang. Tanggalin mo yung poverty. Kung lahat sila kumakain ng tama, tignan ko kung may mag-rally. Diba? Pansinin niyo dito sa atin sa Pilipinas, may mga taong hinos ang utak ko, kumbaga, kriminal ang utak. Pasimuno. One thing kaya may rally. Nagre-rebel ang heart eh. Tingnan niyo to. Kalimutan ko to eh. Robin Hood ng Tondo. Pag nanakaw, Waldapper, di ba? Papatay ng tao yan. Oo. Pero mahal na mahal siya ng mga taga-Tondo. At makikipagpatayan ng mga Tondo para sa kanya. Actually, huling panahon na siya na napatay at nahuli. Bakit? Kasi pag nasa loob siya ng Tondo, untouchable siya. Bakit? Lahat ng ninanakaw niya, binibigay sa kapitbahay niya eh. Di ba? Oo. So, dito sa Binangonan, di ba meron din tayong Robin Hood dito dati? Oh, si Asim sa loob ka. Dito sa Binangonan, di ba meron din dito dati? Si Hector. Pumapatay ng pusher. At pusher ka, patay ka. So, protektahan niya yung mga ano dito. Kaya nung panahon niya, walang ano dito, walang mga atig, walang pusher. Sa labas, sa Pasig, sa Laguna, pero sa Binangonan, wala. Kasi pag nakita alam niya na pusher ka, patay ka. Papatay ka niya. Ang ginawa, pinatay. Sausahin. Kasi bakit? Diba? Wala business eh. Pero tignan nyo bawat kung ang tao ay nasusustain ng tama, wala magre-rebelde kahit gaano pa kasama leader. Diba? Pagdating sa langit, perfect yung leader, perfect ang provision ng Panginoon. Ano pa kakailanganin mo? Diba? Pag-gising mo sa umaga, hindi ka magmamadali pumasok. Bakit? Kasi ang trabaho mo lang pagdating sa langit is to glorify God. Sabi ng iba, ayoko na sa langit. Hindi mo, lagi-lagi tayo. Para pag iniisip nila na araw-araw, wala kang gagawin pag-gising mo. Hallelujah. Pag-gising mo lang, hallelujah. Sabi, ayoko dun. Kaya nga mga rockstar, gusto na sa impyerno eh. Diba? Pero ang totoo, hindi lang naman yun eh. Tandaan mo si Eva at si Adan, hindi naman sila araw-araw nag-worship. They enjoy the bounty of the Lord. Ini-enjoy nila yung bounty. Kaya pagdating mo sa langit, yes, worship. Yes, paglilingkod, service. Pero also, tandaan nyo that we will govern with the Lord. Ang kagandahan natin, dahil pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, sabi, they that suffer with me shall reign with me. Hindi tayo pangkaraniwang membro ng langit. Yan ang isa sa pagyayabang natin. Bakit? Dahil pagdating sa langit, mga leaders tayo doon. And there is kingdoms in heaven. Tandaan nyo, New Jerusalem, dadali sa heaven. So ano ibig sabihin? Pagdating doon, dahil kings and queens tayo, pagdating sa langit, dahil may mga kingdoms doon, ano ibig sabihin? We will enjoy also the bounty. May enjoy mo lahat ng meron doon. Diba? Bilang anak, diba may mga kumpanya nga, kahit walang alam sa kumpanya, diba nakikialam? Kasi privilege nila bilang anak. Doon pagdating sa langit, you will enjoy the bounty of heaven. Hindi lang naman yung pag-isip mo, hallelujah, pagtulog mo liging, hallelujah, pag-ihira. Pagdating mo, siguro hindi mo na, Lord, dali mo na ako siya, pero hindi ganon.
Huwag niyong ilimit sa ganong kapitid na pangunawa. Diba? Remember, Adam, nung inilagay siya ng Diyos sa Garden of Eden, bountiful. Wala na siyang kakailanganin pa, mabuhay lang. Diba? I-enjoy lang kung ano mang meron ibigay ng Panginoon. Now, that is heaven. Sa heaven, perfect service. Wala nang gagalaw sa heaven na napipilitan lang. Diba? Kuminsan kaya tayo napipilitan magsimba, ha? Kasi kuminsan sumasabay yung trabaho natin sa pagsisimba. Kuminsan sumasabay yung mga kaibigan natin sa pagsisimba. May lakad. Ah, diba? Kuminsan yung mga gigs natin sumasabay sa pagsisimba. Kaya napipilitan tayo. Pero pagdating dun sa heaven, wala na yon. It is a perfect service. Why? Ano pa hihilingin mo? Diba? Ang tangi mo lang gagawin ay pumunta ka dun sa spot mo at mag-praise and worship sa Panginoon mo, tapos go back to your own business again. Wala ka na ibang gagawin eh. Diba? Yun ang gagawin mo, matatamaran mo ba? Pambira. Diba? Walang tamad sa langit. Oo. Pag tamad ka, mahulog ka sa impyerno. Okay. Hanap ka ng pagkain. Pipitasin mo na nga alam, maghanap. Number 6. Hindi, ito. Parang si Isaac, no? Imbis na kunin yung nakabuo ang Pilipino ng ganun eh. Di ba yung si Juan Tamad? Aabutin na lang yung pusa. bunga. Ayaw pa, hihintayin bumabagsak. Namin. Di ba? May bulok na yun. Naunahan ng ibon, naunahan ng uhod. Di ba? Pagdating sa'yo, wala na. Bulok na. Bulok na Okay. pala ibabagsak. Number 6, a place of perfect communion. Revelation 22:4. Perfect communion. Although dito sa lupa, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makalapit sa tinatawag na Holy of Holies. Diba? Ang Holy of Holies, when you pray, lumalapit ka doon sa kabanal-banalang dako ng ating Panginoon na pwede ka makipag-usap sa Kanya na ibinigay lamang yung karapatan na yun during the time ni Eli doon sa mga priest. Bakit? Kasi yung mga priest during that time, from birth, isineperate na sila ng Panginoon. Iniiwalay na, parang yung mga pastors din ngayon. From birth, isineseparate na ng Panginoon yung mga yan. At pagdating ng tinatawag na effectual calling, tsaka nila malalaman, may panawagan pala sila. Lahat ng kahirapan nila sa buhay may kinalaman pala sa kanilang pagiging pastor. Ganon din ang unang panahon. Yung mga priest, isineperate sila ng Panginoon para lumapit sa Diyos, para sa mga tao. Sila yung tagapamagitan. Kaya nga si Jesus Christ di ba? Priest. Kasi siya yung tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Ang tao pag nagkasala, pupunta sa pare, bibigay yung kanilang sacrifice, yung pare, bibigay yung sacrifice sa Panginoon. Pero tandaan nyo, ang priest during that time, kailangan i-separate yung sarili niya bago magbigay ng handog for 1 year. May mga pamilya, may asawa. Si Eli, diba, may mga anak eh. So ano ibig sabihin? Kailangan nila i-separate yung sarili nila sa kanilang pamilya, sa temple sila manirahan for 1 year. Kailangan maging karapat dapat. Kailangan nila pagsisihan muna yung mga sarili nilang kasalanan at pagbayaran. So magsasacrifice din sila para sa sarili nila for 1 year. Pagkatapos, sa kanila tatanggapin yung isang sacrifice ng mga tao. Halimbawa ako, bibigay ko yung sacrifice ko para sa mga kasalanan ko. Kukunin niya ng high priest, kukunin ng dugo, tapos hahatiin yun. Diba? Yung kalahati nun para sa priest dun sa tapos yung kalahati bibigay sa mga tao para kay nila. Pero, yung blood na yon kailangan i-sprinkle. Pag ang pari ay hindi nakapaghanda, pagpasok niya sa Holy of Holies, mamamatay siya. So tayo, dito, binigyan tayo ng perfect na beginning. Perfect communion with the Lord. Pwede ka nung lumapit, di ba, nung Panginoon sa Cristo Garden, tinuruan niya tayong manalangin. This is how you pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done. Kumbaga, binigyan tayo ng karapatan, we, ourselves, kaya nga meron din tayong doctrine sa natin, royal priesthood of the believers. Isa sa doktrina natin yan. Tayong mga believers ay ginawang mga pari. Na pwede tayong lumapit at manalangin. Kaya nga yung iba pag nagsasabi, Pastor, pag-pray nyo naman kami. Diba? Kumbaga, tulong lang yun, pero ikaw mismo pwede mo pag-pray sa sarili mo. Kasi binigyan ka na ng access na go straight to the Holy of Holies. Doon sa grace, sa throne of grace ng Panginoon. Pray, sabi nga nun, alam na ng Panginoon, bago ka pa manalangin na kailangan mo, pero kailangan mo lumapit. Kailangan mo sabihin. Okay. So next. Wait. Yung karab mo. Pambira, sa review pala, nauubos na tayo eh.
next week, tutuloy natin. Number 6 na tayo. Communion. So, 7, 8, 9. Pag-aaralan natin next week. Tapos, bago ko i-close, yung sagot dun sa tanong niya, no? Si Satan ba? Kasi pag sinagot ko yung kanina, malilinis tayo naman eh. Nung si Satan ba nagkasala, nasa langit ba siya? Hindi, kaya ka nakitanong yung pastor kasi yung sinabi mo last week na yung perfect govern. Yan. Actually, tanong din niya, marami nagtatanong yan. Kung si Satan ginawang perfect ng Diyos, paano siya nagkasala? Paano na-corrupt yun? Diba? Yung creation niya, yung placement niya, diba ginawa siyang banal, nilagay siya sa banal na lugar, tapos nagkasala pa rin. Diba? Nasa langit siya. Pero ito, during that time, the throne is above. Kaya sabi nga ni Satan, aakyat ako sa ibabaw. And I will place my throne above the throne of God. Kung paano nagkasala si Satan, i-delay kita, hindi ko rin alam. Kasi hindi naman nag-explicit ang Bible. Nabasa ko ang Bible from cover to cover at binabalikan ko ulit siya from cover to cover, pero walang verse na explicitly na nagsabi kung paano siya nagkasala. Walang po yan. And that is not about hindi na over na minsan notation the state of being kala perfect being ayan right perfect being remember meron pinag-being maybe is appointed for kaya ito na lang kung sino man mauna sa atin doon siya magtanong sa Panginoon. Siguro ayaw niya maging utusan. Gusto niya siya yung mag-uutos. Sumobra yung talino niya kasi. Sabi niya kasi, di ba, siya yung pinakamaganda man eh, siya yung karapat dapat na maging lead. Magpag-aralan mo yung ano eh. Sabi niya, siya yung perfect na mag-lead o mag-govern doon sa creation. Actually, ang gusto lang naman talaga ni Satan, yung i-govern yung creation. Kaya lang, gusto niya kasing i-place yung kanyang throne above the throne of God. So, doon nagalit ang Panginoon sa kanya. Pero tandaan niyo, si Michael, sila ano, yung ibang mga angels, hindi naman nag-rebel. So, yung ibig sabihin, kaya ni Judas, si Satan, meron din siyang gagampanan talaga. At kung bakit tinalaw ng Lord, hindi sinabi ng Bible. Tandaan niyo, limited ang knowledge at understanding natin at yung mga bagay na dapat natin malaman doon sa mga bagay na karapat dapat doon sa ating kaligtasan. Yung mga bagay na wala namang kinalaman sa ating kaligtasan, Huwag na natin alamin. diba? Wala namang... Wala din. Sabi nga ni Ate Ruth sa isang ano nila, sa isang sa nila na, ay bakit pinag-aaralan pa natin to? Oo. Para maging matalino lang, mukhang matalino yun eh. Sa atin naman, pinag-aaralan natin yung mga bagay na nire-reveal ng Bible so that we will have complete reference. Para pag nag-share tayo, ano mo ba ang langit ganito? Ito ang pagkakaiba ng mundo at ng langit kasi nire-reveal naman ng Lord. Pero whatever happens before the creation, wala tayong alam. Sa tao, may election, naka-reproduction. Meron talagang pinili ang Panginoon, meron sa heaven din, meron election, reproduction na angels, elect angels. So maybe, akin lang ha, maybe Satan is appointed for reprobation. Parang Judas. Ikaw pala na alam na kay Judas. Tanong, may sagot. Tanong, may sagot. Comments. Sabi ng teacher ko dati, Comments po kayo. pag tinanong daw mga estudyante at hindi sumagot, dalawa lang daw yung sabihin niya. Mga lods. Natuto at wala nang Wala. Walang natutunan. O walang natutunan. Ano? Lutang. So, Hindi kasi kaya satisfied yung isa. Yung kaya wala sagot, satisfied. Yung isa lutang. Oo. sige. I will take that as a compliment. Satisfied. So, huwag kayo manatiling nakikinig lang. Dapat nag-aaral din kayo. Ano ba nagbigay sa tayo ng lesson about heaven, about salvation, about sin, about ano. Pag nagbigay kami ng ganong title,
try to research din pag nandun kayo sa inyo sa mga sarili nyo. Yung mga pagkaraniwan, magiging tanong nyo. Kung hindi ba namatay si Kristo, maliligtas ka? Talaga bang krus lang ang kaligtasan? Totoo ba yung sinasabi ng ano? Pwede nyo dalhin dito yun, pag pinag-aralan natin. Sabi kasi ng ng Pope, at saka sabi ng mga Muslim, ang mga religion daw, parang kalsada lang yan, na iba-ibang ruta. Pero magtatagpo-tagpo din yan sa langit. Totoo ba yun? Di ba? Jesus is the way. Di ba? Tandaan niyo sabi ng word, I am the way. Sa amin, pag nagsusulat ako ng article, alam ng mga balita, pag ginamitan mo ng article na the, it means specific and only. The, maximum na yun. Di ba? The governor, the president. Di ba? Pero tignan niyo pag walang galang yung tao, si president ka na yun. Hindi pwedeng the presidents. Oo, hindi pwedeng the presidents. Well, ganun. Rebellion yun. Tandaan nyo, pagka merong article na ginamit na the, it means specific and only to that. Kapag sinabi din natin the Lord Jesus Christ, He is the only Lord. Pag sinabi natin the cross, the only cross. Kasi maraming cross sa Calvary. Diba? Pero the cross is the only cross of salvation. It's the cross of the Lord. Okay? So, next week, ulit. Oy, maganda to. Alam niyo ba yung kanta ng I Know Whom I Have Believed?